The question here is, bakit nga ba hindi umattend? Are they really hiding something? Di ba? Pinipigilan ba sila? Di ba? Pero si Inday Sara umattend nung siya ay pinatawag about her confidential fund. Pero bakit itong pitong ito? Di ba? So doon maglalaro. So hanggat hindi nabibigyan ng malinaw na paliwanag ang confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte, patuloy po ang ang pag-atake sa kanya. And of course, hindi lang siya, madadamay pati yung mga under sa kanya, which is yung kanyang mga officials, yung mga kanyang mga staff na kasama niya during that time na nagkaroon ng controversial yung ang confidential fund ni BP Sara. So, because of this, ang DOJ urged to issue lookout bulletin for 7 OBP officials amid probe into Sara's alleged fund misuse. Okay, so magkakaroon ng lookout bulletin itong 7 officials under BP Sara's committee, di ba? Dahil sa misuse daw ng confidential fund. Na narinig natin yan, napag-usapan yan during investigation, di ba? Na kung saan may mga nagastos na mas mahal pa raw sa mga exclusive, private, famous hotel or safe houses or staycation places, di ba? Na malaki ang nahalos grabe. Mas mahal pa sa mga maiisip ninyong mahal na mga luxuries staycations kahit sa ang parte ng Pilipinas. So, nagawa dito, dahil sa mga issue na to, naimbitahan itong mga opisyalis na to na sa invitation, hindi sila dumating. And just take note po, lookout bulletin lang ito. Sila po ay papayagan pa rin namang mag-travel, kaya lang may mga kailangan silang ibigay na information of their whereabouts just in case na aalis sila. Kumbaga, monitor sila sa kanilang mga lakad, especially if they are planning to leave Philippines. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, or opinion, please share it on our comment section so we can share our thoughts about this video. Okay, so yan nga po, dahil sa hindi pag-attend sa multiple times na in-invite sila, itong 7 ito, mag-i-issue na ng lookout bulletin. Katulad po nung nasabi ko kanina, hindi ito pagpigil sa kanila. They are still allowed to travel, diba, even outside the country, kaya lang they need to submit details o nung kanilang mga gagawin, pupuntahan, something like that. Yan yung proseso niyan. Allowed pa rin sila, pero diba, kailangan nilang magpaalam at magbigay ng mga certain details ng mga gagawin at pupuntahan nila. So ito po yung in-issue lookout bulletin ng okay. So, umpisahan po muna natin. Ayan, ito. DOJ urged to issue lookout bulletin for 7 officials amid. Okay. So, the House Committee on Good Governance and Public Accountability has urged the Department of Justice. So, yung investigation body, the Committee House and Good Governance, ang nanghihikayat sa DOJ na mag-i-issue ng lookout bulletin. So, sa pamumuno ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. So, siya yung chairman committee nung nagkaroon ng hearing about this issue, na nag-request siya, okay, na nung nag-request siya ng subpoena para dito sa 7 to, hindi umattend. Several times silang hindi umattend, something like ignoring, di ba, the committee,
Kaya ngayon, inisyuhan na sila ng lookout bulletin. So, ayan po yung mga pangalan ng mga taong yun na mga kasama nga ni Sara Duterte during the time of this confidential fund issue. So, the name are listed here, di ba? Being official name include OBP Chief of Staff Zulueta Lopez, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, Administrative and Financial Service Director Rosalyn Sanchez, Special Disbursing Officer Gina Costa, and the Chief Account Hulveta Villaderley Del Rey. Kasama rin former DepEd Assistant Secretary Sunshine Chari Fajarda and Special Disbursing Officer Edward Fajarda, both former aide to Duterte during her DepEd time. So, ito yung mga 7 na mayroong lookout bulletin. And kung ating itutuloy, ayan. So, nag-issue sila ng letter dahil nga concerning na baka nga umalis, di ba? Dahil nga hindi sila umaten eh. Now, the question here is, bakit nga ba hindi umaten? Are they really hiding something? Di ba? Pinipigilan ba sila? Di ba? Pero si Inday Sara umaten nung siya ay pinatawag about her confidential fund. Pero bakit itong 7 ito? Diba? So doon maglalaro sa isipan ng kahit sino na bakit kayo hindi umaten? Are you guilty? Kaya hindi kayo umaten, na may mga kinalaman ba talaga kayo? Alam nyo ba ng mga ganitong nangyayari pero nananahimik kayo? Isa yan sa pwedeng mangyari. Or most probably na mas malaki yung tsansang pwedeng yun yung isipin is pinipigilan sila. Ngayon, sino yung pumipigil? Pinipigilan sila dahil maaaring mayroon silang masabi during the hearing na pwedeng mag-implicate kay BP Sara. Dahil mga tao niya yan eh. Di ba? They are her trusted staff. So, just in case may mga bagay man na mangyayari, sila yung mga nakakaalam. So, kaya ba sila pinipigilan? Kaya ba hindi sila pinapa-attend? Dahil pwedeng 7 yan. Pag tinanong isa-isa yan, the collaboration of their statement might put all of them in jeopardy. Diba? Dahil kahit naman mag-usap-usap yun eh. Kung hindi maganda ang pagkakatahi-tahi nila ng kwento at hindi totoo ang kanilang sasabihin, sigurado sa hearing na yan, mayroong sasablay at sasablay na pwedeng mag-implicate kung talagang may anomalyang ginawa sa confidential fund at sa budget para sa DepEd itong si Inday Sara. Diba? Yun lang naman yung talagang magiging question dito eh. Kasi bakit hindi kayo attend kung wala talaga kayong ginawa? So, most probably, ang magiging immediate conclusion ng karamihan is may taong pumipigil sa 7 ito kung bakit sila ay hindi umaten nung sila ay tinawag sa hearing na to. Correct? The probes turn from a privileged speech by may nag-privileged speech kaya lumabas. So talagang they are planning to demolish si Inday Sara, o the purpose really is to publicly inform ang tao sa hindi magandang paggamit ng pondong inilaan kay Inday Sara. And at pagkakarinig ko, correct me if I'm wrong, this is the only time na nagkaroon nata ng confidential fund ang isang hinawakang ito ni Inday Sara.
Nakalimutan ko lang kung sino yung nagsabi noon, pero ito yung pagkakataon na ngayon lang nagkaroon ng confidential fund ang Department of Education. Please correct me if I'm wrong, if I correctly give you the information. Okay, kasi narinig ko yon. Okay, this is the first time na nagkaroon daw. Okay, since the inquiry began, the official in question have missed all scheduled hearing. The investigation has since expanded to cover alleged irregularities in the department during the Duterte's tenure, including unaccounted confidential fund amounting to 112.5 million withdraw in cash. Diba? So sa lalaki ng mga pera na to, saan napunta yan? Diba? Kaya nga hindi lang si Inday Sara ang may gawa niyan. Diba? So may mga tao na nasa likod niyan na tumulong sa kanya. Diba? Para yan ay ma-disperse. Diba? So sana yung last part, ayaw mag-slide. So even retired military officials have also testified denying knowledge of a 15 million expenditure reportedly allocated for informant payment, but instead used for leadership summit organized by the AFP. Lawmakers additionally questioned the OBP's 16 billion spending on safe house rental. So ito yung binabanggit ko kanina, the 91 million per day. Na grabe, di ba? Sobra-sobra. Kahit sa ang luxury hotel ka pumunta, 91,000 per day ang magiging rate mo. So kaya talagang naging questionable yung pondo na hinawakan ni Inday Sara. Kaya nako-question siya. At hanggang ngayon, wala siyang malinaw na sagot. So, ang pwedeng makapagpatunay niyan is yung 7 opisyalis na yan. Pero, hindi lumalabas. Hindi lumalabas o hindi pinapalabas. Yan yung malaking question ngayon. So, since lookout bulletin pa to, pwede pa rin naman silang hindi umatin. Diba? Unless talagang bigyan na sila ng warrant of arrest. Diba? So, mangyayari kayo yun. So, yun yung magiging hihintayin natin. Kasi I know maraming nagsasabi na pinaplanuhan talaga na ma-impeach si Inday Sara because of this anomalies na siya mismo hindi niya sinasagot. Instead, parang gumagawa siya ng diversionary tactics, and one of those is yung sa Kadete, di ba? Gumagawa siya ng mga kwento na it seems, di ba, diverting the issue, na mawala ang issue doon sa kanyang confidential fund at sa pondong hinawakan niya nung time na siya pa ang DepEd. So, let's see kung ano yung mangyayari sa 7 na to, kung lalabas pa talaga sila. And oras na lumabas sila, are they willing to tell the truth? Nothing about the truth? And they are under oath. Sabi nga, yun na, nagiging bukang bibig ng karamihan ngayon. Okay? So, kung ano po ang kahihinatnan ng issue na to, antabayanan na lang natin. And issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.